Sa isang araw ng tagsibol noong 2024, ang pulisya ng Robeson County sa North Carolina ay nakatanggap ng kakaibang tawag mula sa isang babae. Sa mabagal at mahinang boses, tinanong nito ang pulis kung mahahanap nila ang kanyang lokasyon sa pamamagitan ng kanyang mobile phone. Sinabi niya rin na malapit na siyang iligpit at umaasa na mahanap ng pulisya ang kanyang wala ng buhay na katawan sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, bago pa makatugon ang dispatcher, bigla nang naputol ang tawag. Kaya sino ang babaeng ito? Ito ba ay tanda ng psikolohikal na pagkabalisa? O ito ba ay isang pinilit na tawag na sinadya upang gawing lehitimo ang isang pagtapos ng tao? April 27, 2024, sa Lumber River State Park sa Robeson County, North Carolina, natagpuan na ang wala ng buhay na katawan ng isang 30-year-old na babaeng nagngangalang Mika Miller. Natukoy ang sanhi ng pagkamatay nito na isang tama ng bala. Sa una, mabilis na napagpasyahan ng pulisya na si Mika Miller ay tinapos ang kanyang sariling buhay. Gayunpaman, ang pamilya ni Mika at ang publiko ay hindi kumbinsido. Nabanggit ng kapatid na babae ni Mika na si Mika ay madalas na magtapat sa kanya sa pagsasabing kung sakaling mamatay siya dahil sa tama ng bala, ang taong responsable ay walang alinlangang si John Paul Miller, ang kanyang asawa. Hinala ng pamilya ng biktima na ang tawag sa 911 ay bahagi ng isang detalyadong pandaraya na isinaayos ng taong tumapos kay Mika. Posibleng ito ay ang paggamit ng teknolohiya sa pagbabago ng boses upang linlangin ng pulisya. Ipinunto din nila na si Mika ay hindi karaniwang nagsasalita sa ganoong kabagal na paraan. Bukod dito, kaagad pagkatapos na sumakabilang buhay si Mika, nagmamadaling inayos ni John Miller ang kanyang cremation nang walang anumang intensyon na magkaroon ng autopsy na isagawa sa kanyang katawan. Ang pagkilos na ito ay lalong nagpatindi sa mga hinala ng pamilya ni Mika na si John ang salarin at na sinusubukan nitong pagtakpan ang kanyang krimen. Bukod pa rito, ang relasyon ng mag-asawa ay lumalala na. Dati tumawag si Mika ng pulis. Pinaghihinalaan na nag-install si John ng isang tracking device sa kanyang sasakyan at nilaslas pa nito ang kanyang mga gulong. Ilang araw bago ang insidente, nagsampa si Mika ng diborsyo at humingi ng restraining order laban kay John. Gayunpaman, sa oras ng insidente, si John Miller ay nakumpirmang nasa Charleston, South Carolina na may malinaw na alipay. Ayon sa Daily Mail, si John ay may mahabang criminal record, kabilang ang mga kaso ng pag-atake, pangbubugbog at mga paglabag sa trapiko. Noong 1995, sa edad na 17 anyos pa lamang, nagdulot ng aksidente si John sa kalsada. Ngunit dahil sa napakayaman ng kanyang pamilya, agad na nagbayad ang kanyang mga magulang ng $6,200 para tulungan siyang maiwasang masampahan ng kaso. Sa halip na magpakita ng pagsisisi, ipinagpatuloy ni John ang kanyang walang ingat na pag-uugali. Makalipas ang 3 taon, muli siyang nahatulan dahil sa walang ingat na pagmamaneho. Ngunit hindi ito tumigil doon. Makalipas lamang ang 1 pang taon sa isang mabagyong araw, sadyang pinaandar ni John ang kanyang sasakyan patungo sa isang babae na nagpapala ng buhangin sa harap ng kanyang bahay. Sinagasaan pa niya ang naturang babae, saka ay bumaba ng sasakyan at brutal na inatake ito. Ang marahas na pagkilos na ito ay nagresulta lamang ng 4 na taong pagkakakulong na kalaunan ay nasuspindi pa. Noong 2000, si John ay inakusahan muli ng pag-atake. Pagkatapos noong 2004, nasangkot siya sa isa pang marahas na insidente. Gayunpaman, sa impluwensya ng kanyang pamilya, ang mga pangyayaring ito ay paulit-ulit na nauwi sa wala. Sa puntong ito, imposibleng hindi banggitin ang makapangyarihang ama ni John. Si Mr. Miller ay isang senior pastor sa isang Baptist church. Siya rin ang principal ng isang Bible school at presidente din ng isang universidad. Ngunit siya ay mapanlinlang at tiwaling tao. Hindi nagtagal matapos ipinanganak si John, inakusahan si Mr. Miller ng hindi naaangkop na pag-uugali sa mga babaeng estudyante. Noong 1993, lumipat siya sa Myrtle Beach. Ipinaayos ang isang inabandonang base militar at ginawang Bible School. Nagtayo din siya ng Baptist Church sa tabi mismo ng paaralan. Gayunpaman, ang kanyang ugali ay nanatiling hindi nagpapago.
Noong 2014, naaaresto siya sa maraming kaso, kabilang ang pandaraya sa visa, pagkuha ng mga ilegal na manggagawa at mga paglabag sa paggawa. Ayon sa New York Daily News, ginawa ni Mr. Miller ang kanyang Bible School na isang forced labor camp na nagtatarget sa mga dayuhang estudyante. Ang pokus ng paaralan ay lumipat mula sa edukasyon na ang pangunahing layunin nito ay gawing mga full-time na manggagawa ang mga estudyante para sa kanyang pamilya. Ang mga estudyante ay pinilit na magtrabaho ng mahabang oras para sa mababang sahod at expired na pagkain pa ang ibinibigay sa kanila. Noong 2000, pinakasalan ni John ang kanyang unang asawang si Allison at nagkaroon sila ng 4 na anak. Gayunpaman sa panahon ng kanilang pagsasama ni Allison, nakilala ni John si Mika na kalaunan ay naging kanyang pangalawang asawa. Ipinanganak si Mika noong March 7, 1994. Sa edad na 15 anyos, lumipat siya sa Myrtle Beach kasama ang kanyang pamilya at sumali sa simbahan kung saan naglilingkod si John bilang isang pastor. Ang isang 15 years old na batang babae at ang isang 29 years old na lalaki ay malamang na hindi maging magkaibigan sa anumang karaniwang kahulugan, lalo na kung isa sa alang-alang ang kanilang relasyon bilang guro at estudyante o pastor at congregant. Isang relasyon na likas na kinababalingan ng isang makabuluhang kawalan ng timbang ng kapangyarihan. Gayunpaman, mabilis na naging magkaibigan sina John at Mika. Noong 2010, noong 16 years old na si Mika, nagsimula siyang magtrabaho ng part-time job sa simbahan at paminsan-minsan ay inaalagaan ang 4 na anak ni John sa kanyang tahanan. Makalipas ang 2 taon sa ilalim ng matchmaking ni John, si Mika nakakatungtong lamang ng 18 anyos ay nagpakasal sa isa pang lalaking nagtatrabaho rin sa simbahan at ang lalaking ito ay matalik na kaibigan ni John. Si John ang nangasiwa sa kanilang kasal at ayon kay John, sa sandaling nakita niya si Mika na pumasok sa simbahan suot ang kanyang malinis na puting damit pangkasal, nabihag siya rito. Napagtanto niyang nahulog na ang loob niya kay Mika at nakaramdam ng inggit sa lalaking pakakasalan nito na malapit niya pamanding kaibigan. Hindi nagtagal pagkatapos ng kasal ni Mika, nagsimulang ipahayag ni John na ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Sinamantala ni John ang kanyang posisyon bilang isang pastor para ipadala ang asawa ni Mika sa isang missionary trip sa isang malayong lugar. Dahil dito, naging mas madali para kay John na maging malapit kay Mika. Ang paulit-ulit na pagtakas ni John mula sa mga legal na kahihinatnan ay humantong sa kanya upang bumuo ng mga maling akala ng kapangyarihan. Naniniwala siyang magagawa niya ang anumang bagay sa mundong ito nang hindi nahaharap sa anumang parusa. Ang bulag na kumpiyansa na ito ang naging dahilan ng tuluyang pagkawala ng kanyang konsensya o marahil alam niya ngunit hindi niya ito nakikita bilang isang problema. Laging itinuturing ni John ang kanyang sarili bilang isang pinili ng Diyos at kahit nakakasakit siya ng iba, binibigyang katuwiran niya ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa kanyang sarili na tinutulungan niya lamang sila. Noong 2015, parehong sina John at Mika ay nagsimula ng kanilang pagkikiapit sa isa't isa. Makalipas ang 2 taon, nakipag-ihiwalay sila sa kanilang mga asawa at nagpakasal sa isa't isa. Kabalinto na ang sinabi ni John sa mga reporters na hindi nagtagal pagkatapos ng kanilang kasal, si Mika ay na-diagnose na may bipolar disorder, schizophrenia at dependent personality disorder. Kinailangan umano ni Mika na uminom ng gamot para pamahalaan ang kanyang mga kondisyon. Gayunpaman, sinabi ni Mika na pinilit siya ni John na uminom ng mga gamot na para sa kanya ay hindi tama. Mula sa sandaling nawasak ang kanyang pamilya, ang dating asawa ni John na si Allison ay sumulat sa kanyang mga papeles sa diborsyo na si John ay umamin hindi lamang sa pagkalulong sa droga, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng mga relasyon sa mga batang babae sa simbahan. Sa kahilingan ng suporta sa kanyang mga anak, sinabi ni Allison na nang matuklasan niya ang pagtataksil ni John, ipinagtapat nito sa kanya at sa congregants na siya ay adik sa sex at nagkaroon ng pagkahumaling sa mga batang babae na mga nasa edad 16 years old pababa. Ilang mga batang babae naman sa simbahan ang pinatunayan nito. Sa kabila nito, itinuturing pa rin si John ng mga tao bilang isang respetadong pastor.
Hindi man lang pinansin ng mga pinuno ng simbahan na alisin si Jan sa kanyang posisyon. Inirekomenda lang nila na magpagamot ito at magpahinga ng ilang sandali para gumaling. Pero hindi pinansin ni Jan ang lahat ng ito at bilang resulta maraming mga congregants ang umalis sa simbahan dahil sa pagkarismaya. Gayunpaman ipinagpatuloy ni Jan ang kanyang mapanirang pag-uugali at ang kanyang adiksyon ay lumala lamang. Noong August 2023, hindi na nakayanan ni Mika ang sitwasyon at nagsampa siya ng diborsyo. Binanggit ang mga taon ng pagtataksil sa kanya ni Jan. Hindi lang yon, madalas siya nitong ginagawang biro sa kanyang mga sermon. Ayon kay Mika, noong February 8, 2024, pinilit siya ni Jan na ipasok sa isang psychiatric hospital sa kadahilanang hindi umano matatag ang kanyang pag-iisip. Sa panahon ng pagkaka-ospital ni Mika, sinamantala ni Jan na ang pagkakataong i-access ang lahat ng kanyang personal electronic device at binura ang ilang impormasyon. Inakusahan din ni Mika si Jan ng pagnanakaw ng kanyang sasakyan habang siya ay nasa ospital. Sinabi naman ni Jan na hindi umano yun pagnanakaw dahil kasal sila, kaya ang anumang ari-arian nila ay komunal. Ipinaliwanag niya na itinago niya ang kotse para lamang maiwasan ni Mika na ibenta ito. Noong March 10, 2024 sa harap ng kongregasyon, nagpahayag ng galit si Jan nang matuklasan niyang aabot sa 18 katao ang nagpadala ng mensahe kay Mika na kung gusto nitong malaman ang totoo tungkol sa kanyang asawa ay magsabi lamang ito. Kinundi na ito ni Jan sa pagsasabing talagang naiinis siya sa mga taong naninira sa kanilang mga asawa. Pero hindi ba't paulit-ulit na inaatake at sinisiraan ni Jan si Mika sa harap mismo ng kongregasyon sa kanyang mga sermon? Ano pa man malinaw na ang pagsasama ni Mika at Jan ay seryoso ng lumalala, kaya ang daming nagpapadala ng mensahe kay Mika. Sa kasamaang palad, hindi ito napagtanto ni Jan o maaaring alam niya, ngunit piniling hawakan ito sa isang pagkontrol at makasariling paraan. Kinuha niya ang mobile phone ni Mika, pinilit siyang ipasok sa isang psychiatric hospital at sinabi kay Mika na ang mga taong sumusubok na tumulong sa kanya ay mga demonyo. Sa sumunod na sermon, ipinagpatuloy ni Jan ang pag-atake kay Mika. Sinabi niya na iniwan siya nito pagkatapos na makalabas mula sa ospital. Dinala ang lahat ng pera at patuloy siyang sinisiraan sa iba. Sinabi ni Jan na wala siyang pakialam dahil abala siya sa pagtatayo ng mga paaralan sa Afrika at pagtulong sa mga mahihirap na bata. Nabanggit niya rin na makakahanap siya ng bagong asawa na maganda, mayaman, malakas, malusog at mahal ng Panginoon. Ngunit sa katotohanan ang sitwasyon ay lubos na kabaliktaran. Habang sa labas ay pinapakita ni Jan na wala siyang pakialam, lihim niyang sinusubukang isabotahe ang buhay ni Mika. Ilang araw lang ang lumipas, kinailangan ni Mika na magsumbong sa pulisya na may naglaslas ng gulong ng kanyang sasakyan. Sa panahong ito, nakita din ng pulisya ang 4 na GPS tracking device na naka-install sa kotse na madalas na ginagamit ni Mika. At ang pangunahing pinaghihinalaang responsable ay walang iba kundi si Jan. Gayunpaman, sinabi ni Jan na ang kanyang dahilan sa pagsubaybay kay Mika ay dahil sa pag-aalala na maaaring bumili ito ng baril at gumawa ng isang bagay na nakakapinsala. Ilang linggo lang bago ang insidente, nagsampa si Mika ng reklamo sa korte. Isinasaad na nakakita siya ng mga sensitibong larawan ng kanyang sarili na kumakalat online. Hinala ni Mika na si Jan ang nasa likod nito at hindi siya nagkamali. Hindi man lang sinubukang itago ni Jan ang kanyang mga kasuklam-suklam na aksyon. Sa isang email kay Mika, walang kahihiyang inamin ni Jan na siya nga ang nagpakalat ng mga larawan. Nais niyang pahirapan si Mika. Kung bakit na ito ginagawa ay upang manipulahin, parusahan at kontrolin si Mika bilang kabayaran sa pangahas na pagtayo nito laban sa kanya at pagsampa ng diborsyo. 9 na araw bago ang insidente, sumulat si Mika sa kanyang abogado na simula noong araw na pinakasalan niya si Jan, inapina siya nito sa lahat ng paraan na maiisip. Inabuso siya pisikal at mental, minamanipula siya nito, iniinsulto, pinapahiya, kinukontrol ang kanyang pananalapi at palaging kinukulong. Gumagawa din si Jan ng mga kwento tungkol sa pagkikipagrelasyon umano niya sa mga kabataang lalaki sa simbahan. Nagtanim pa siya ng mga tracking devices sa kotse ni Mika, kaya't araw-araw nabubuhay si Mika sa sakit, takot at kawalan ng pag-asa.
Ngunit sa harap ng iba ipinapakita ni John ang kanyang sarili bilang isang mabuting asawa na labis na nag-aalala para kay Mika. Ipinagkalat niya rin na si Mika ay hindi matatag ang pag-iisip na dumaranas ng bipolar disorder at masisira ang sarili kung wala siya sa tabi nito. At sinabing handa siyang isakripisyo ang sariling reputasyon para sa kapakanan ng asawang si Mika. Sa patuloy na pagsisiyasat bandang 12:12 ng hapon noong April 27, 2024, nakunan ng mga surveillance camera ang footage ni Mika na bumili ng baril sa isang tindahan. Pagsapit ng 2:54 ng hapon noong araw ding yon, tumawag si Mika sa pulisya at makalipas ang 2 oras, natagpuan ang kanyang wala ng buhay na katawan sa ilog. Bukod pa rito, nakita ng mga pulis ang resibo ng pagbili ng baril sa kotse ni Mika. Sa isang sermon pagkamatay ng kanyang asawa, inihayag ni John ang tungkol sa impormasyong ito. Sinabi ni John na si Mika na napagod sa kanyang karamdaman ay tinapos ang kanyang sariling buhay. Ngunit dapat na isaalang-alang na sa panahong ito, wala pang opisyal na pahayag ang pulisya hinggil sa dahilan ng pagkamatay ni Mika. Ngunit si John ay mabilis na nag-conclude at sinisisi si Mika sa mga kaguluhan sa kanilang pagsasama. Sa lamay ni Mika, muling ipinakita ni John ang kanyang kalungkutan. Umiyak siya at emosyonal na nagsalita tungkol sa kanyang nasirang asawa. Sa harap ng mga kaibigan at pamilya, ikinuwento niya kung paano siya bumisita sa morgue ng 4 beses upang makita si Mika. Hinawakan pa umano niya ang malamig na kamay nito at sinusubukang buhayin. Ipinunto rin ni John ang kagandahan ni Mika. Ipinagmamalaki na siya ay dating beauty queen at isang star sa soccer field. Binanggit niya na siya ay isang kahanga-hangang asawa na laging pumupuri sa kanya bilang pinakadakilang pastor sa mundo. Gayunpaman, ang mga pahayag ni John ay nakatuon lamang sa panlabas na anyo ni Mika, ang kanyang mga tagumpay sa katayuan sa lipunan at kung paano siya nito sinuportahan. Hindi binanggit ni John ang kaluluwa o karakter ni Mika. Marahil si John ay hindi totoong nagmamalasakit sa mga aspetong ito. Para sa kanya, si Mika ay hindi isang mahal na asawa, kundi isang tropeyo lamang upang ipakita sa iba. Kaya nang sinubukan ni Mika na kumawala at kontrolin ang kanyang sariling buhay, galit na galit si John. Ang paglayo ni Mika ay parang paghubad sa kanya. Hindi niya matanggap na mawawalan siya ng kontrol sa kanyang asawa. Sa nangyari kay Mika, bagamat may alibay si John, marami pa rin ang naniniwala na siya ang nasa likod ng malagim na nangyari sa kanyang asawa. Maaaring hindi siya direktang nasasangkot, ngunit mahirap na ituring siyang inosente. Ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya. Ang paggamit ng karahasan sa tahanan upang unti-unting manipulahin at hindi direktang itulak si Mika sa kanyang breaking point. Isang linggo ng umaga, maraming tao ang nagtipon sa labas ng simbahan. May hawak na mga karatula at nakasuot ng t-shirt na may nakasulat na hustisya para kay Mika. Hiniling nila na mag-imbestiga ang mga otoridad at dalhin si John sa hustisya. April 28, 2024, nagpost ang pamilya ni Mika sa social media na humihiling sa publiko na itigil na ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa nangyari kay Mika. Ibinunyag ng tatay ni Mika na ang mga kamay at braso ng kanyang anak ay may maraming defensive wounds na tila kakaiba kung talagang balak nitong wakasan ang kanyang sariling buhay. Bukod pa rito, ilang basyo ng bala ang natagpuan sa pinangyarihan, ngunit walang na-recover na tingga ng bala. Lumilitaw na ang mga pulis ay nakaligtaan ang mga kahina-hinalang detaling ito. Nagmamadali nilang pinasyahang nagpatiwakal si Mika batay lamang sa isang pagsusuri sa alkohol sa dugo nang hindi nagsasagawa ng toxicology screening. Ang kakaiba pa ay kung walang ginawang masama si John, bakit siya nagmamadaling ipakremate ang katawan ng kanyang asawa? Pinanggit din ng ama ni Mika na dahil sa serye ng pananakot ni John, ang desisyon ni Mika na bumili ng baril ay lubos na nauunawaan dahil kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Naniniwala siya na posibleng si Mika ay pinilit na tumawag sa pulisya o ang tawag mismo ay piniki ng salarin. Ayon sa ama ni Mika, lumabas sa pagsusuri ng kanyang katawan na may mga pasa sa braso si Mika. Indikasyong sinubukan nitong palayain ang kanyang sarili sa umatake. Posible na sa panahon ng pagkikibaka ang salarin ay hindi sinasadyang nagpakawala ng ilang mga putok ng baril na hindi tumama kay Mika na siyang nagpapaliwanag
sa maraming mga basyo ng balang natagpuan sa pinangyarihan. Matapos ang pag-atake, malamang na itinapon ng salarin si Mika sa ilog upang itapon ang kanyang katawan. Sa kasamaang palad, walang ebidensya na sumusuporta sa mga pahayag ng ama ni Mika. May 5, 2024, lumabas si John sa telebisyon para sa isang panayam. Muli niyang sinabi na si Mika ay isang napakagandang asawa. Ngunit sa kasamaang palad, nagdusa ito mula sa sakit sa pag-iisip. Sinabi ni John na nakiusap siya sa pamilya at mga kaibigan para sa tulong, ngunit walang naniwala sa kanya. Dahil dito, sinabi niyang kailangan niyang maghanap ng mga paraan para matulungan si Mika ng mag-isa. Pero kahit kailan ay hindi niya inaakalang hahantong ito sa ganoong trahedya. Habang patuloy na nagpapakita ng pagdadalamhati si John, natuklasan ng media ang mga larawan niya na masayang nakikipagkwentuhan sa isang babaeng nagkangalang Susie Skinner. Lumabas na ilang taon na pala silang may lihim na relasyon ng babaeng ito kahit noong may asawa pa si Susie. Noong September 2021, natagpuang wala ng buhay ang asawa ni Susie sa isang swimming pool. Ang kapansin-pansin ay na ang pool ay malapit sa simbahan kung saan nagtatrabaho si John. Bagamat ang konklusyon ng pulisya ay nalunod ang asawa ni Susie, maraming tao ang hindi naniniwala sa paliwanag na ito. Inihayag ng mga kaibigan na ang asawa ni Susie ay isang mahusay na manlalangoy bago ang isang aksidente sa sasakyan sa edad na 20 years old na nagdulot ng pagkaparalisado nito. Sa kabila ng kanyang pagkaparalisa, komportable pa rin siya sa tubig at madalas na nagsusurf sa dalampasigan ng walang tulong. Sa makatuwid, ang kanyang pagkalunod sa isang swimming pool ay tila lubhang hindi karaniwan, na nagtaas ng mahalagang tanong tungkol sa mga pangyayari sa likod ng malagim na insidenteng ito. May 9, 2024, sa gitna ng lumalalang sigaw ng publiko, nagsalita ang abogado ng depensa ni John. Iginiit na ang kanyang kliyente ay walang kinalaman sa pagkamatay ni Mika. Sinabi ng abogado na ang sakit sa pag-iisip ni Mika ang tumapos sa buhay nito, hindi si John, at hinimok ang mga tao na huwag nagsisihin ang kanyang kliyente. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan ng FBI si John at ang organisasyong pag-aari niya sa ilalim ng hinala ng pangluluste ng pera. Kasabay nito, inanunsyo ng tanggapan ng taga-usig ng estado na makikipagtulungan sila sa FBI upang masusing imbestigahan ang mga mahiwagang pangyayari na nakapalipot sa malagim na insidenteng nangyari kay Mika. Kaya ano po ang palagay niyo sa kaso nito? Si John ba ang tunay na salarin sa likod ng malagim na nangyari kay Mika? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At bago po kayo umalis, huwag pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking munting channel para ma-notify po kayo sa iba pang nakakaintrigang mga kaso. Ito lang po sa araw na ito. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Salamat po sa panunood.